Sabi ko, by hook o by crook, yayaman kami. Sa bundok kasi kami nanirahan noon. Tapos may mga time na wala kaming pagkain. Palipat-lipat kami ng bahay. Ang father ko, grade 6, mekaniko ng isang logging corporation. Tapos ang mother ko, nag-home service na manicurista. Pero wala kaming enough resources of income. Ang sahod ng papa ko hindi enough sa 6 na anak. Kasi nung nagsama ang mama at papa ko, pareho na sila may anak. Ang father ko 3, 3 lalaking, mother ko 2, isang babae, isang lalaki. Tapos ako yung bunga ng kanilang pagsasama. Nakita ko yung kahirapan ng magulang ko. Tapos madami kami. Food. Walang pagkain, minsan nagugutom, ganun. Tapos ang bahay namin, hindi siya aming bahay, palipat-lipat. Ang matinding kahirapan na ito sa buhay ang nagtulak kay Joy upang mangarap na yumaman. Bata pa lang ako, parang na-imagine ko yung 2 to 3 years old. Sabi ko, pag meron lang akong 25, bibili ako ng 25 centavos kasi bata eh. Pag meron akong 25 centavos, bibili ako ng bahay. Yun yung naalala ko. Dahil bunso nga ako yung anak ng both sides, natutulog ako sa gitna. Ako sa gitna. So every time na natutulog sa gabi, problema yung naririnig ko. Yung problema ng magulang ko kasi pinag-uusapan nila, pambili ng bigas, pambayad ng pang-schooling, lahat yan na-witness ko at a young child. Na-witness ko yung, usapin ng mag-asawa. So kaya siguro maaga akong namulat na mag-isip ng problema kasi every night yan, pag nag-aaway yung magulang ko sa pera, witness ko yun kasi nandun ako sa gitna bilang bunso. Anumang pagsusumikap ng mga magulang ni Joy na mabigyan siya ng pag-aaruga at pagmamahal, nag-iwan pa rin ng matinding sugat sa kanya ang kahirapang kanilang dinaranas. Pag namroblema ang father ko, ang release ng father ko is sexual, And siyempre ang mother ko overwork. So ayaw niya magpagalaw, So pinipilit ng father kong talik sa mother ko. Nakikita ko siya pero I feel numbness pagdating sa sexual, no? Pero sa problema, anxiety, nagwo-worry, natatakot. Subalit isang pangyayari ang sumira sa inosenteng isipan ng batang si Joy. So one time, pag umaalis ang magulang ko, nag-home service ng pagmamanicure, ang naiiwan yung kapatid ko, which is my half-brother. Siguro pag mga teenager, nagbibinata, merong nag-i-experiment, sexually speaking. So, ako yung naging object ng kanyang experimentation. Ako yung ginagalaw niya. Makailang beses ba itong naulit? At sa bawat pagkakataong ito ay nangyayari, pinipili na lamang ni Joy na manahimik at kimkimin ang naranasang pang-aabuso. The child na masyadong mindful sa paligid, needs ng iba, ayaw ko siya mapahiya. So ang ginagawa ko, nagtulog-tulugan ako as if na, kasi pag imulat ko yung mata ko, mapapahiya siya. Alam mo yun, I'm thinking of his needs rather than my needs. Tapos, hindi ko siya isusumbong kay mama kasi pag isusumbong ko siya kay mama, mapapalo siya. So I kept it to myself. Sa halip proteksyon at kapanatagan ng loob ang maranasan sa loob ng sariling tahanan, ay matinding takot ang bumalot sa katauhan ni Joy. Ang gagawin ko na lang pag umaalis si mama, umiiyak ako. Pero hindi ko masabi why. So kahit anong iyak ko, iniiwanan pa rin niya ako. So naging iyakin talaga ako kasi every time na alis si mama, iiyak ako dahil alam ko I will be in danger. Helpless ako, powerless ako pag tulog na ako. Sa kabila ng mga naranasan, nagpatuloy pa rin si Joy na mangarap at magsumikap sa pag-aaral. Subalit na natiling malaking balakid sa mga pangarap na iyon ang kahirapan ng kanilang pamilya. Pinapili ako ng father ko. Sabi niya, gusto mo magstay sa amin, ito ma-experience mo. Wala tayong enough money, wala kang pagkain, gutom ka, ganun.
na-witness ko na yung mga kapatid ko, hindi makapag-aral dahil kulang sa pera, kulang sa pagkain, So namili ako kasi, di ba, meron nga akong ambisyon, yumaman. Gusto kong itaguyod yung magulang ko sa kahirapan. Pinili ko at the age of 12, namili ako na itira ako doon sa relatives ng father ko na may kaya. Nang tumungtong ng high school, nagtrabaho si Joy bilang katulong sa kamag-anak ng kanyang ama kapalit ng siya ay pag-aralin. Dahil malayo sa pamilya, natutong tumayo si Joy sa sariling mga paa at sumagwan sa agos at unos ng buhay. Alas 4, gigising na ako, maglalampaso, maglilinis ng 3 CR. Tapos sa tanghali, kailangan bumalik ulit ako kasi may trabaho. Tapos sa hapon, magdidilig na naman ako ng mga garden, mga orchids. Yan. Kaya bata pa lang ako, meron na akong mga ugat-ugat. So kailangan lunukin ko yung emosyon ko. Kailangan matapang ako, kailangan astig ako. Kasi pag napakita ako ng emosyon ko, katulad nito, mag-misty eyes lang. Oh, umiyak ka. Hindi pwede kang umiyak. Kasi dinidisiplina nga nila ako. They want me to be a good student. They want me to be a good katulong. Pinatatag si Joy ng mga karanasang ito. Hanggang isang bangungot ang muling nangyari kay Joy sa kamay ng kanyang tiyuhin nang siya ay muling maabuso. The same with my brother. And this time, it's more of my upper body. Kasi nga natatakot na ako eh. Parang alam ko, itatouch na naman ako nito this evening. So ginagawa ko, magdatulog ako na kaganyan. Maraming beses na ulit ang pang-aabuso kay Joy. Gaya ng dati, nananatiling tikom si Joy sa nararanasang pang-aabuso. That time, kasi 14 years old na ako, I become curious also sex, what it is like to be touched, what it is like. Parang, sige nga, tikman ko to, ano itsura nito, parang ganon. So, ini-enjoy ko siya. Kasi nga walang magulang, walang sexual education, walang nagtuturo, baga I was learning from my own. Sabi ko, ito palang feeling ng tinatouch, ito pala yun. So yun, tahimik lang ako kasi nga takot nga ako dun sa bahay na yun eh. Sa kabila ng pang-aabuso at hirap na naranasan, nagpatuloy si Joy na magtrabaho bilang katulong para makapag-aral. Na-obsess siya sa ambisyon na yumaman. Ipinagkibit-balikat ang hirap ng pagtatrabaho at araw-araw na kalbaryo sa ngalan ng pangarap. Doon sa malaking bahay, mayaman na bahay, restricted ako, highly restricted. I'm not allowed to cry, I'm not allowed to play, I'm not allowed to meet friends, ganon. Kasi bahay, aral, trabaho, aral. I made a vow, sabi ko, makatapos lang ako pag-aaral, I will get my freedom. Kasi feeling ko nakakulong ako doon. So tiniis ko yun kasi sabi ko, kung hindi ako makapag-aral, babalik ako sa life ng magulang ko na mahirap. Ayaw ko rin yun. So tiniis ko yun na makatapos lang ako. Then, sabi ko, papakita ko, akin na yung buhay ko kasi hindi ko hawak ang buhay ko at that time eh. Lumipas ang mga taon, nag-OFW ang ama ni Joy habang lumipat naman ng Maynila ang kanyang ina at mga kapatid. Naiwan siya sa probinsya at ipinagpatuloy ang pag-aaral. Sa pagsusumikap ng kanyang ama na OFW, nakapagtapos si Joy ng accountancy. Sa pagkamit niya ng diploma, naging abot kamay na rin ni Joy ang matagal nang inaasam na kalayaan. Sa mind ko, sabi ko, pag-graduate ko, I'll be wild. Sabi ko, yung hindi ko magawa, yung hindi ako papayagan mag-disco, hindi ako papayagan mag-party, lahat yan gagawin ko. Meron akong ganung mindset that time. Mula Bacolod ay nagtungo si Joy sa Maynila para maghanap ng trabaho. Dahil sa taglay na inosenteng ganda, naging sentro siya ng atensyon saan man siya magpunta. So pag nadadaanan ako ng mga rich guy, binabalikan ako, uy, sino yung magandang babae? Tapos, they like me because I'm innocent. Ang tono ko, Bisaya, tapos inosenteng babae. Parang madaling i-pray. Nililigawan ako, dinadala ako sa mamahaling restaurant, dinadala ako sa mga 5-star hotel. So ako yung batang parang, whoa, what is this? Parang I'm treated like a princess, ganon.
Pero without me knowing, doon pala ako na hinuhulog nila yung loob ko dahan-dahan. Kasi nga inosente eh. Yung mga nanliligaw sa akin, may asawa. Without me knowing it. Mabilis na nahulog ang damdamin ni Joy sa mga mayayamang lalaking nagpakita ng intensyon sa kanya. At dahil sa ambisyong yumaman, naging matayog ang kanyang pamantayan sa mga lalaki. So ayoko mag-boyfriend ng hindi mapera. Kailangan may qualification ako, may kotse, may pinag-aralan, mayaman. Tapos pag dinate mo ako, huwag mo akong dalhin sa mumurahing lugar. So I was like that, you know. So nahuhulog yung loob ko dahil sa mga expensive gifts. Kasabay nito ay nagpatuloy si Joy sa paghahanap ng mapapasukang trabaho sa Maynila. Subalit dahil isang probinsyana at inosente sa mga kalakaran sa masalimuot na lungsod, nakaranas ng pangluloko at pang-aabuso si Joy sa kamay ng dapat sanay kanyang employer. Punta ka sa office, may open hiring, ganon. Eh siyempre, gusto ko ng mabilisan na proseso. Mayroong magre-refer sa akin. Sumama ako sa kanya. Tapos sabi niya, hintay ka lang ha, sabi niya ganon. Wala pa yung boss. Tapos maya sabi niya, ay, tanghali na, sabi niya ganon. Gusto mo kumain na muna tayo? Tapos kain kami. Tapos maya sabi niya, ay, gusto mo, mayroong magandang restaurant na pwedeng kainan, ganon. Doon tayo. Sunod naman ako. Yung pala, yung dinadala na pala niya ako sa motel without me knowing it. Kasi nga inosente. Hindi ko alam po ano yung motel, ano yung itsura ng restaurant. Kasi nga, di ba mahirap. Tinouch niya ako, nagmamakawa ako. Sabi ko sa kanya, I'm still a virgin. Sabi ko, wag mo akong galawin dito. Kung pwede, you know, I can do anything but don't touch my virginity. Ganon. So, mamakawa ako sa kanya. So, in-honor naman niya. Naulit pa ang ganitong pangyayari. Katulad noong una, nanatiling tahimik si Joy sa kanyang naranasang pang-aabuso. Hindi ko sinishare sa magulang ko. Ayaw kong i-share sa mga kapatid ko, sa magulang ko, sa mga relatives ko. Kasi nga, ang tingin nga nila sa akin ang taas. So I cannot show them my vulnerability na nabiktima ako ng ganyan. Sa tulong ng lalaking may asawa na nanligaw sa kanya, nakapasok si Joy ng trabaho bilang hotel representative. Dito pinasok niya ang iba't ibang racket na pwedeng pagkakitaan. Pikit mata kahit ito ay illegal na. After na mapasok sila sa hotel, captured namin sila customer by playing the role of guide, tour guide. So habang gina-guide namin yan, bibigyan kami ng pera niyan kasi tinutour mo siya eh. So minsan kami yung mag-o-offer, do you want a girl? Gusto mo ba ng babae? Eh siyempre karamihan ng that time, karamihan ng pumupunta dito, parang part of their side trip is magkaroon ng babae. So dadali namin sila sa isang bawal na lugar, papipiliin namin sila. So again, kung ilang days niya kukunin yung babae, meron ding aming commission per day. Ganon yung aming commission per day. Eh, siyempre mukhang pera na nga ako that time. Parang gusto ko na nga yumaman, di ba? Hanggang isang lalaki na guest nila sa hotel ang nagkagusto kay Joy at niligawan siya. Doon ako talaga yung parang yung parang ang treatment sa akin like a princess. Sina-shopping ako, bibigyan ng mga expensive bags, ganon. Kasi foreigner itong guy nito, mga VIP guest ng So every time na pag ganun-ganun ako, without me knowing, nagugustuhan na niya ako. Tapos hanggang sa kinausap ako ng hotel manager, na sabi niya, Joy, you just have to be practical. Sabi niya ganun. Itong taong to may gusto to sa'yo. So kung gusto mo maging practical, patulan mo to. Sabi niya ganun sa akin. Nahulog kalaunan ang loob ni Joy sa lalaki. Subalit mayroon na pala itong asawa. Gayunpaman, itinuloy pa rin niya ang kanilang maling relasyon. At si Joy ay naging kabit. Sa abroad, yun yung asawa mo. Pagdating sa Philippines, ako yung official. So, mayroon kaming ganung agreement. Tapos tumira kami sa mamahaling subdivision, dyan sa Dasmariñas Village. Dyan niya ako minahay, ganyan. Na-inlove na ako sa kanya. Tapos gusto ko yung pakasalan niya ako.
Nilasap ni Joy ang saya at sarap ng marangyang buhay sa piling ng karelasyong may asawa. Subalit hindi rin nagtagal, nalaman ng tunay na asawa ng kanyang kinakasama ang kanilang lihim na ugnayan. Pero yung partner niya sa business, under ko yung guy. Hawak ko yung liig. Pag nagtataray ako, wala siyang magawa. Siguro nagalit yung partner niya na hawak ko ang liig. Sinumbong sa asawa. Kaya yung asawa pumunta ng Maynila. Ang sabi niya sa akin, alis ka muna dito sa bahay kasi parating yung wife ko. Tapos doon ako na-shock, akala ko ako yung official mo. Nagkahiwalay si Joy at ang karelasyong lalaki. Dahil mahal na mahal niya ito, hindi niya natanggap ang sinapit ng kanilang maling relasyon. Nagtanim ng galit si Joy sa karelasyong lalaki. Doon talaga ako nag-revenge. Parang di ako papayag, i-treat ako this way. Parang ganun. Tapos yung time na yun, may invitation na yung sister ko pumunta ng Japan as a student visa. Sabi ko sa sister ko, sige punta ako dyan to run away from brokenheartedness. Dala ang bigat ng pusong sugatan, natungo si Joy sa Japan noong 1989 sa imbitasyon ng kanyang kapatid. Bawat hakbang niya ay isang pagtakbo, palayo sa sakit ng nakaraang kabiguan sa pag-ibig. Dito nagsimula siyang mag-aral at magtrabaho. Student visa ako doon. I study sa morning, tapos sa gabi nagpa-part-time job ako. Yung una kong pinasukan yung snack bar, ganyan. Yan naman yung may counter. Tapos yung mga customer nandiyan lang sa harapan, tapos ikaw yung taga-timpla, ganyan. Habang nasa Japan, hindi pa rin nawala kay Joy ang pangarap niyang yumaman. Sa kanyang kagustuhang makaipon ng mabilis, nagtrabaho siya sa iba't ibang club sa Japan. Na-level up na ako dahil because I can speak the language. Napunta na ako dun sa mga mayayaman na lugar. Ang ginawa ko, kasi ang club kasi hanggang 12 lang sila. Tapos dahil gusto kong kumita ng pera, nag-part-time pa ako ng another space, another parang club. So, pagtapos ako ng 12, midnight, katrabaho pa ako hanggang 3. Meron akong, kasi nga gusto kong kumita ng pera eh. Sa club na kanyang pinagtrabauhan, nakilala ni Joy ang isang binatang Hapon na anak mayaman. Na-starstruck ako. Ang pogi, tangkad, pogi naman itong mamang to. Kaya lang bata, marang walang pera. I don't like it. Kasi, di ba, naging mistress na ako. So, pag kumulatis ako ng lalaki, sanay ako tumingin ng mayaman at sinong hindi mayaman. So, ang tingin ko sa kanya, may tsura siya, pero wala siyang pera. Nagkagusto ang binatang Hapon kay Joy at sinubukang ligawan siya. Brutally, sinasabi ko sa kanya, I don't like you, you're young, wala kang pera, hindi ka papasa sa akin. Doon siya na-challenge. Yung sinabi ko sa kanya, ginawa niya, napakita, talagang halos weekly nandoon. Andoon, nagdadala ng kaibigan. Pinapakita niya sa akin may pera siya. So the more ko siya nililook down, the more naman siya alam mo yun, ganun yata ang lalaki, The more mo inaayawan, the more naghahabol. Tapos, sabi niya, magkano ang gusto mo? Sabi niya gano'n sa akin. Ganun kami magligawan. Sabi ko, ganito, bigyan mo ako ng allowance. Ganito yung allowance ko monthly. Ibahay mo ako ng magandang bahay. Tapos, yung sahod ko, hindi mo pwedeng gastusin. Akin lang yan. Sabi niya, game. Sabi ko, akala ko nagbibiro. Yun pala seryoso. Unti-unting nahulog na rin ang loob ni Joy sa binata. Natagpuan niya ang bagong pag-ibig sa isang banyagang bansa. Ang binatang Hapon ay formal na humingi ng pahintulot sa kapatid ni Joy para magsama sila. Again, treated like a princess, may bahay na maganda, may monthly allowance. First time akong naka-boyfriend ng bata na lahat ng gusto kong puntahan na pupuntahan namin. Mga rides. Alam mo yun, yung parang mga Disneyland. Yan, nag-i-enjoy kaming maglalaro. Ganyan. Parang doon ako naging bata kasi nga bata siya. So we go to places, namamasyal kami, naglalaro kami. Parang doon ko natikman na iba ang may edad, di ba yung bata. Subalit napagod si Joy sa buhay sa Japan. At dahil mag-expire na rin ang kanyang visa, umuwi na muna si Joy sa Pilipinas. Habang nasa Pilipinas, nagtrabaho si Joy bilang Japanese translator.
Nagpatuloy pa rin ang kanilang relasyon ng kanyang Japanese boyfriend. Tinira niya ako sa condominium dito sa Makati. Tapos every 2 months andito siya. Again, the bad news is dinala niya yung magulang, yung father niya, pinakilala ako. Siguro na turn off yung father niya sa akin kasi, di ba meron akong nagbubugaw ako. Inoferan ko ng babae. Sabi ko, gusto mo ng babae? Dinala ko yung magulang. Alam mo, so innocent. Alam mo yun, parang gusto ko lang siyang i-entertain sa alam kong entertainment. So, binugaw ko, dinala ko siya sa isang place na makapamili siya ng babae. Hindi naman sila namili, ayaw naman nila. Pero doon ako nakilala na parang, ano ba yung asawa mo, mapanguha mo? So, without me knowing, na inayawan pala ako ng father. Kasi this guy is the only son, heredero, may building sila sa Japan, mayaman sila. Sa kabila ng lahat, inalok pa rin ang kasal si Joy ng kanyang kasintahang Hapon. Tapos yung time na nag-apply kami ng visa, sabi nung Japanese embassy, bata pa kayo. We need parental consent. 25 ako. Tapos siya 23 kasi 2 years older. So nagpadala ako sa Japan ng form for parental consent. Kasi nga dapat sa Japan kami kakasal eh. Pero yung time na yon, nagpapapirma na, hindi ko na siya makontak. Hindi na bumalik kay Joy ang pinadalang parental consent sa Japan. Ang akala niyang tiyak ng kaligayahan ay biglang naglaho. Si Joy ay naiwan sa dilim, naghahanap ng sagot sa pagkawala ng minamahal. Kalaunan, nalaman niya na inayawan siya ng pamilya ng kanyang Japanese boyfriend. Ay, doon ako na broken hearted, doon ako na depressed. Kung kailan, di ba resistant ako, ayaw ko ng kasal. Kung kailan ako binigay lahat, nag-live-in na kami. So alam ko na siya yung lalaki na, dahil naging mistress ako in the past eh. So parang siya yung mag-redeem sa akin, siya yung magbigay sa akin ng good future, ganun. So nakita ko biglang nawala. Tapos I have this mindset na wala ng purpose ang buhay ko. Ay, doon ako na broken hearted, doon ako na depressed. Iniwan si Joy ng kanyang Japanese boyfriend. Sa isang iglap, naglaho ang lahat. Mga pangarap, mga plano, mga pangakong binitiwan. Dahil dito, naiwan si Joy na nag-iisa at puno ng kalungkutan. Parang suddenly, I lost even the money. Yung tingin ko sa buhay ko, wala ng purpose. Parang in my mind, kailan ako nag-give way, nag-in love, parang binigay yung totoong buhay ko, bakit nawala? Parang ganun. So parang wala ng lalaking papalit sa kanya na 3-in-1 ba? Na bata, mapagmahal, tapos mayaman, ganun. Unti-unti ay pumasok sa isipan ni Joy na wakasan ang kanyang buhay. Nawala na ang taong inaasahan niyang magiging kasagutan sa kanyang mga dasal. At sa pagkawala ng pag-asa, binalot ng dilim ang kanyang puso. Nasa 16th floor ako ng isang condominium. Araw-araw tumitingin ako doon. Gusto kong tumalon. Kasi hindi ako nakakatulog. Hindi ako nakakain. Tapos pumayat talaga ako, pumangit. I lost the joy of living. So napagod ako sa ganung hirap naman ito. Parang araw-araw may pain. So sabi ko, tatalon na lang ako dito sa 16th floor ng condominium. Sa kabila ng bulong ng kawalan ng pag-asa kay Joy, pinili niyang mabuhay. Naalala niya ang kanyang ina na noong mga panahong iyon ay nasa gitna rin ng matinding kalungkutan matapos iwan ang kanyang ama. Ako na lang yung sa kanya, nag-i-encourage sa kanya. Tapos kung ako mawawala pa ako, kawawa naman yung mother ko. So yun yung nag-stop sa akin. Ako na yung nagpe-play the role of a husband, provider. So sabi ko, pag namatay ako, saan pupulutin yung mother ko? Broken-hearted na nga siya, tapos broken-hearted. So yun yung nag-i-stop talaga sa akin. Nanatili si Joy na mamuhay sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Sa yugtong ito, naalala niyang tumawag sa Panginoon na kanyang nasumpungan noong siya ay nasa kolehiyo pa lamang. Nung college ako, naka-join ako ng Campus Crusade for Christ at that time. Pero, alam mo yung, hindi naman yan eager na mag-join. Nag-join ako kasi nandun yung kaibigan ko.
Kaya nagpe-pray ako that time. Ang prayer ko, ibalik yung boyfriend ko. Lumuluhod ako sa kanya para ibalik yung boyfriend ko. Parang ganun. Kasi nga nawala nga. Walang closure sa heart ko kasi nawala nga siya. Walang communication, walang goodbye. So in my mind, ano ba yun? Namatay ba siya? Or na-aksidente ba siya? Nag-asawa ba siya? Hanggang isang tao ang ginamit ng Panginoon para magbigay pag-asa kay Joy. Ka-business transaction siya ng boss ko. Tapos ako yung Japanese interpreter ng boss ko. So tumawag siya sa akin for a business call. Tapos dahil nga neutral person siya, doon ko na air out yung yung desire ko na gusto ko na mamatay, pagod na ako, ganun. Parang lumabas lang siya. Kasi parang nafe-feel ko secure siya kausap. Tapos biglang sabi niya, "Ha? Bakit?" Sabi niya ganun. Kasi yung boyfriend ko nawawala, boyfriend ko hindi ko alam kung kami pa rin. Tapos sabi niya, may tao, may ano dyan, may taong magpapagaling sa'yo. Sabi niya gano'n, yun ang word niya, merong person. So, nung sinabi niya merong person, nasa mind ko, another boyfriend. Sabi ko, sino? Sabi niya, si Jesus Christ. Ay, pag sabi niyang Jesus Christ, naiyak ako kasi oo nga no, parang ang tagal kong naging Christian ako. Tapos nung college, parang napura ang Jesus Christ sa pukuti ko na meron pala akong God na pwedeng ipag-pray, na pwedeng hingian ng tulong, na pwede pala akong humingi ng rescue. Parang bigla kong naisip yun na, nga pala no, my God pala. Paano ako makabalik dyan kay Lord? Sabi ko ganon. Sa tulong ng taong kanyang kausap, naikonekta si Joy sa isa pang kaibigan na bahagi ng isang Kristiyanong simbahan. Dito ay naanyayahan si Joy na dumalo sa isang Kristiyanong gawain. Pagpasok sa church, narinig ko pala yung praise and worship. Nagpa-practice sila ng praise and worship. Parang feeling ko, I'm a prodigal daughter na nahiwalay, naiwan. Matagal na sabi ko, my God, sabi ko ganun, matagal pala ako nahiwalay sa Diyos. My God, bakit hindi ko naalala ang God? Well, hagulhol na ako. Sabi ko, Lord, I'm so sorry na. Sabi ko, Lord, kaya pala nagkaganito ako kasi nawala pala ako sa protection mo. Nabuhay ako ng sarili ko. Nabuhay ako sa pagiging gold digger. Nabuhay ako sa kasalanan. Sa presensya ng Panginoon, nakaramdam ng pagmamahal at pagtanggap si Joy. Subalit hindi naging madali ang daan ng pagbabago kay Joy. Nanatili pa rin sa kanya ang kalungkutan at pagkakabol sa Japanese boyfriend. Parang meron namang thoughts na, nag-church na ako. Parang hindi pa naman natatanggal tong depression ko. Ano kaya nga mag-boyfriend nga ulit ako? Sabi kong ganon. Para lang talaga matanggal yung depression ko. Kasi yung depression is still there eh. Tinustusan ng kanyang bagong karelasyon ang mga pangangailangan ni Joy. Hanggang sa may overnight prayer meeting in church, sumama ako kasi depressed ako. Sumama ako kasi hindi ako masaya. Sumama ako para i-entertain ko yung sarili ko. That was the motivation. Hindi sasama para mag-pray. Tapos yung pastor, nag-preach siya, nagulat ako dun sa preaching niya. Sabi niya, ang sin, pag nag-repent ka, there must be pain in your heart. Hindi lang basta sabihin na, sorry Lord, forgive me Lord. Sabi niya, when you repent, there must be pain in your heart kasi ang una mong sinaktan, ang God. Tapos sinite niya yung example ng isang sin na ang sin can be adultery, fornication, sex before marriage, or sex outside marriage. Nagulat na naman ako doon. Parang, kasalanan pala yun? So that means nagkasala pala ako? Sa yugtong ito nagkaroon ng pagnanais si Joy na magbagong buhay at iwan ang makasalanang pamumuhay. Buong puso niyang idinulog sa Panginoon ang kanyang sitwasyon at humingi ng tulong sa kanyang paghakbang sa pagbabagong buhay. And that was the time na parang may pumasok na
malakas na power na parang kinuryente ako. Tapos nagsisigaw ako, nagtitili ako na wala nang pakialam marinig ako. Parang nagulat din sila kasi nandun ako sa gilid eh. Tapos nagtatangas ako, umiiyak ako. Tapos iyak ako ng iyak kasi paano magbago Lord? Paano magbago? Hindi ko kaya magbago. Paano mag-uwi ng buhay ko? Habang umiiyak ako, yung padulo na, sabi ko, hihiwalayin ko na itong boyfriend ko ngayon. Tuluyang hiniwalayan ni Joy ang karelasyong Malaysian at namuhay ng tama hanggang isang lalaki na mula sa kanyang nakaraan ang bumalik. Maipagpatuloy pa kaya ni Joy ang pagbabagong buhay sa muling pagbabalik ng dating karelasyon? Abangan yan sa pagpapatuloy ng kanyang kwento bukas. Sinimula ni Joy ang hakbang tungo sa pagbabagong buhay. Sa paghingi ng tawad sa Diyos at pagsisisi sa mga kasalanang nagawa, winakasan ni Joy ang maling relasyon sa Malaysian boyfriend. Pagkita ko sa boyfriend ko, sabi ko, gusto ko nang makipaghiwalay kasi nakilala ko na si Lord. Sabi ko, ayoko ng ganitong lifestyle. Sabi ko, tapos sabi nung boyfriend ko, saan ka umaattend? Kasi sinabi ko yung church dito. Sabi niya, you know what? Sabi niya, after you attended that church, you become crazy. I may be crazy in front of you, but I want to give my life to God. I don't like this relationship anymore because it's not right. It's a sin. Sabi ko, bahala. Kung anong tingin mo sa akin, nonsense, crazy. For me, what I know, I want to obey God. I want to surrender my life to God. Tinuon ni Joy ang mga sumusunod na taon ng kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon, hanggang naging ordained evangelist siya at nangunguna sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi in my mind, maraming nanliligaw na nag-aaligid, ganon. So sabi ko, ayoko mag-backslide ulit, ganon. So naging active talaga ako sa church, talagang super in love kay God. Sa pag-uudyok ng kanyang boss na Hapon, naikonekta si Joy sa kanyang dating Japanese boyfriend at sila ay muling nagkausap. Ikaw, sabi niya Christian ka, pero I can see in your eyes malungkot pa rin. Sabi niya gano'n sa akin. Gulat ako, ha? Napapasa mo yung mata ko. Sabi ko, yes. Sabi niya, mahal mo pa yung ex-boyfriend mo, no? Sabi niya gano'n. Sabi ko, oo. Sabi niya, gusto mo tawagan ko? Sabi niya gano'n. Sabi niya, hello, kasama ko si Joy Chang, gano'n. Nandito siya sa tabi ko kasi, ako yung boss niya. Tapos pinasa. Tapos, sabi gano'n, sabi ko, dalaga pa rin ako. Ha, dalaga ka pa? How about you? Binata pa rin. Tapos, sige, punta ako dyan. Nagtungo ng Pilipinas ang ex-Japanese boyfriend ni Joy at sila ay muling nagkaroon ng ugnayan. Nabuhay ang matagal nang natutulog na pag-ibig ni Joy sa dating karelasyon. Doon niya kilinto sa akin na kaya siya nawala kasi ayaw ng father. Ayaw ng father na ako mapangasawa. Tapos he's so in love with me, hindi niya kayang makitang iiyak ako. So ang ginawa na lang daw niya, para na lang siyang bulang mawala, para feeling niya na pag nawala ako, may in love ako sa ibang guy. Sabi ko, baliktad eh. Nahang ako eh. Na-stuck ako kasi wala tayong closure. Sabi ko, hindi na tayo pwede kasi ako Christian ako, ikaw hindi. Sabi ko ganun. Tapos yung deceiving word, sabi niya, bakit? Hindi ba ako pwede maging Christian? Yun, that was it. Parang nabuhay yung hope ko ulit na, ay, baka kami pa rin. Muling sinubukan ni Joy at kanyang dating Japanese boyfriend na magsimula ulit. Subalit, sinisira ko siya ng gospel. Siguro na-bored. Na-bored, inayawan ako. Siya na mismo? Hindi na siya nagtatawag ulit sa akin. Tapos ako naman yung porsigido. So dahil may pera ako, binigyan niya ako ng pera. Pumunta ako ng Japan with the help of my boss. So napunta ulit ako ng Japan. Nahanap ko siya. Sa muling pagkikita ni Joy at kanyang ex-Japanese boyfriend sa Japan, nagbago ang pakikitungo sa kanya ng dating nobyo. Naging agresibo ito at mainitin ang ulo. Hindi na siya yung gentle sa akin. Yung bang pag may usapan kami na late ako, bakit ako na-late? Hindi ako nagigising sa date namin. Yung makikita mo yung intervention ni Lord, mag-uusap kami, meet tayo ganito. Hindi ako nagigising. Sa pamamagitan ng masinsinang panalangin at pakikipag-usap sa Diyos, masakit man ay tinalikuran ni Joy ang paghahabol sa dating Japanese boyfriend. Sa halip, hinayaan niyang ang plano ng Diyos sa kanyang buhay ang mangibabaw. Habang nasa Japan, ginamit si Joy ng Panginoon sa pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos sa mga kababaihan doon.
mga namiministran ko, mga women na iniwanan ng husband, women na may husband pero they don't feel like a wife, ganon. Doon ko nakita yung mga deliverance na mga pag pinagpe-pray ko, gumugulong yung mga babae sa sahig na parang, ano nangyayari? Nag-pray lang naman ako, pero parang, alam mo yun, na-deliver sila doon sa prayer. Hindi man natuloy ang naudlot na relasyon ni Joy at ex-Japanese boyfriend niya, masaya pa rin siya na umuwi ng Pilipinas. Tuwang-tuwa ako na nakabalik ako sa Manila, na safe, hindi nagalaw, na nakapag-obey kay Lord. Sabi ko, Lord, thank you. Nalabanan natin dalawa yung gera. Yung pala maraming nagpipray sa akin. Maraming nag-reach out kasi alam nila pupunta ako sa Japan, meeting my ex. Alam nila pwedeng mag-backslide ulit ako eh. And a lot of people are praying for me pala. Kaya nung nakabalik ako sa Manila, sabi ko, Lord, thank you. Nakabalik ako na buo ako. Hindi ako nawasak doon sa Japan. Nakapag-mission pa ako. Pero matindi yung 2 months na yun. Struggle ulit. Pero natanggap ko na wala na kami. That was yung nawala yung depression ko. Buong pag-asa at pananampalataya na hinarap ni Joy ang bagong buhay. Nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon. Sa simbahan na kanyang pinaglilingkuran, nakilala ni Joy si Bong, ang lalaking inilaan sa kanya ng Panginoon. Bagamat ayaw niya kay Bong noong una, hinayaan ni Joy ang pagkilos ng Panginoon hanggang ikinasal sila noong 1997. Subalit hindi naging madali ang pagsisimula ng kanilang pagsasama. So nung sumisigaw ng husband ko, doon ako natutro. Doon lumabas yung desire ko of wanting to be respected. Sobrang yung intensity ng desire na you treat me with respect. Kasi doon pala yung na-disrespect ako nung bata ako. Doon lumabas yung sugat. Parang bumabaliktad yung sikmura ko. Na I'm losing myself again, maging violente ako. The words that came into my heart, parang kinawawa niyo ako noon. Hindi na ako pwedeng kawawain ngayon. Na I'm not allowing my husband to be angry, I'm not allowing him to feel. Gusto ko ako lang entitled na mag-feel. So yung first namin, 3 years, violent wife ako. Sa pagnanais na may saayos ang magulong relasyon, sumailalim sa marriage counseling si Joy at Bong. At sa tulong ng kanilang counselor, nabigyan ng liwanag ang mga tanong ni Joy. Doon niya in-explain sa akin na yung behavior ko is coming from child trauma and abuse. Na kaya ka ganito, kaya ka ganyan, kaya yung galit mo ng bata ka pa ngayon lang lumabas kasi na-secure ka na sa relationship. Kasabay nito ay nag-aral si Joy ng Christian counseling. Nagamit niya ang mga natutunan at ginagawa dito sa pagsasaayos ng kanilang relasyong mag-asawa. Hanggang naging isa na siyang ganap na Christian counselor. Sa ngayon ay masayang nagsasama si Joy at Bong habang nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Lumawak na rin ang naaabot ni Joy sa pagiging isang Christian counselor. Dito ay ginagamit siya ng Panginoon sa pag-abot sa maraming tao anuman ang estado sa buhay. Sa grasya at tulong ng Diyos, si Joy ay nagpapatuloy. Sugatan noon, pero sa pag-ibig ni Kristo, siya ay nahilong. Alam ni Lord yun na I'm that child na wounded and yet willing to serve. Itong buhay ko, ibibigay ko talaga sa'yo. No turning back.